Ikalabing-4 na kabanata. 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga punong pari ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Huwag sa kapistahan at baka makagulo ang mga tao. Sabi nila, nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simong Ketungin. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 denaryo at maibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At kinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaanin niyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ninyong ibigin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa niyang ito ay ipapahayag din bilang pag-alaala sa kanya. si Judas Iscariote na isa sa 12 ay pumunta sa mga punong pari ng mga Hudyo upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong Pampaskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Saan po ninyo gustong ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagpunta sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihan, dumating si Jesus na kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito. Pagtataksilan ako ng isa sa inyo na kasalo ko. Nalungkot ang mga alagad at ang isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, Isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit kahabag-habagang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yon ang hindi na siya pinanganak. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya yon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, Ito ang aking dugo ng tipan na mabubuhos para sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak mula sa katas ng ubas hanggang sa araw na ako'y uminom ng bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga Olibo.
Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at kakalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo